So yun, kumusta kayo mga padreng? Welcome back to my channel. Welcome 2024. Nais ko po kayong batiin ng Happy New Year po sa inyong lahat. So ito po yung una nating video ngayon 2024. Kaya naman sisiguraduhin ko na magugustuhan nyo. Mas quality, mas madali pong intindihin. So nagpapasalamat po ako sa patuloy pong sumuporta noong 2023 at patuloy pong susuporta pa ngayon 2024. So marami pong salamat sa inyo mga padreng. Kaya naman titiyakin ko na magugustuhan nyo po ngayon 2024 lahat po ng video na ating i-upload talagang magugustuhan nyo po. So kaya wag na natin patagalin at tirahin na natin yan. Mga padreng, ang content natin sa araw na ito Honda Click 125 or 150. So para mas quality po yung ating videos, gagamit po tayo ng manual para proper po siya at madali po nating sundan. Mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo. At sa ngayon, basahin na muna po natin yung ating manual. So Click 125, Click 150. So halos same lang naman sila. So basahin natin ECM. Initializing procedure, ECM o yung ating ECU. So mga padreng, yung ECU kasi kalimitan rini-reset po natin yan. So kailangan din nating i-reset yan. Ang tanong po natin mga padreng, kailan po ba natin dapat i-reset yan? So nagre-reset po tayo yan mga padreng kapag fuel related part is replaced with a new one. So sabi dito, pag ginalaw natin yung ating idle air screw, so kailangan nating i-reset yung ECU. Fuel pump, fuel filter, nagpalit tayo. Basta related sa fuel. Injector, oxygen sensor, so related po yan. Kailangan natin mag-reset ng ECU. So ulitin natin. Fuel related part, kapag pinalitan o ginalaw natin, kailangan natin mag-reset ng ECU. So, kalakip dito yung idle air screw. Pag ginalaw natin yan, kailangan natin i-reset yung ECU, fuel pump, injector, oxygen sensor. Pero mga padreng, hindi po tayo pwedeng mag-reset ng ECU basta-basta. Dapat po, isiguraduhin natin yung DTC o yung error code na tinatawag ay hindi naka-install dun sa ating ECM. So makikita natin yun sa panel. So dapat hindi siya naka-stored kasi pag nasa panel yon, umiilaw yung ating self-diagnostic o yung check engine. Pag umilaw po yun, yun po yung DTC na tinatawag. So ibig sabihin, ECM initializing mode won't start. So pag nakalabas po yung error code dun sa ating panel, hindi po tayo pwedeng reset ng ECU. So lilinawin ko lang po. So kailangan walang nakalagay po na error code dun sa ating panel board. Pwede din po nating isagawa itong ECU reset kapag following engine part is replaced. Halimbawa, cylinder head binaklas natin, so kailangan nating i-reset yung ECU. Yung mga barbula, cylinder, yung block, piston ring. So, kailangan nating i-reset po yung ating ECU. So, nakakasunod po ba mga padreng? So, ngayon ang tanong natin mga padreng, paano ba tayo mag-reset o initializing ng ating ECM? Paano ba natin i-reset? So, syempre, ang una natin gagawin, battery lead, yung takip. Diba yung sa may apakan natin, may takip yun, tanggalin natin yun. May screw dun yun, makikita nyo naman kung may click kayo. Tapos, ito yung idle screw natin, yung pinipihit dun yung sa pinaka air fuel mixture nya. Ang timpla nya 2 and 1/4 turns out. So, isagad muna natin ang pakanan yon, tsaka natin pihitin ng 2. Tsaka 1/4. So, siguradong alam na alam nyo yan. Tapos, disconnect natin yung dummy connector o yung DLC, yung
data link connection. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung nasaan yon. Sunod natin, i-connect natin yung special tool. May special tool, ito yun eh. So pero mamaya ipapakita ko sa inyo, paper clip lang yung gamit. So siguradong alam niyo yan. So yun lang yung ilalagay natin. So yung ating DLC, so kinabitan lang siya ng ng special tool, pero paper clip lang. May makikita tayo nun sa wiring niya na kulay brown tsaka green na may black. So i-connect lang natin yung pinaka paper clip. Tapos ang una natin gagawin mga boss, ito mapapansin nyo, open and hold. So ang gagawin daw, i-pull throttle natin ganyan. So dito basahin natin. Dito. Open the throttle grip pulley and hold. So pigiin daw natin yung silinyador at huwag bibitawan. So malinaw po ba mga padreng? No, ayan. Sunod doon, the MIL, ito yung ilaw. Yung MIL, ito yun, no? Yung check engine MIL on. Ito yun. Should come on. Kapag sinusi daw natin yung ating motor, yung self-diagnostic niya, lalabas yon sa loob ng 5 segundo. Ayan o, nababasa natin. Within 5 seconds after rapid blinking. Tapos sa loob ng 5 segundo, mag-blink yung MIL natin ng mabilis. Tapos ang gagawin natin, bitawan natin yung throttle grip. Pagkabitaw ng throttle grip within 3 seconds, pwede na natin patayin yung ating susian. So ganun lang. Tsaka mo patayin. Patayin mo na yung susi at okay na siya mga boss. Sabi dito, if the MIL doesn't start blinking, pag di daw nag-blink ng mabilis, turn the ignition switch off. So halimbawa, hindi siya nag-blink sa unang, halimbawa sa una yung pinol throttle natin, di ba? Tsaka natin in-on. Tapos hindi nag-blink. So ulitin lang natin, patayin muna natin yung susi. So yun ang sinasabi dito. Sabi pa rito, if you cannot restart the procedure, check if the DTC is not stored. So yun nga, yun sinasabi ko sa una. If you cannot, hindi mo daw ma-restart yung procedure, hindi mo maisagawa, check mo baka may error code na naka-stored dito sa ating ECM. Kaya di natin ma-reset yung ating ECU. Ito yun, no? Mga boss, di ba? So, dahil meron tayong aklat, hindi naman tayo malilito. So, ganun lang siya dito. When the ECM initializing is successful, the MIL will repeat one short blink. Ito yung pag-on natin ng ganun mga boss. Di ba lalabas to? Tapos mamamatay. Ibig sabihin, good po siya, successful po yung ating pag-reset ng ating ECU. So, sana nakakasunod kayo mga boss. So, sabi ko nga, para quality, dahil 2024 ngayon, papagandahin po natin video. So, sa ngayon, binasa lang muna po natin to. Ipapaliwanag ko po sa inyo na may actual na picture po. So tara, simulan na natin yan. At dito sa kanyang tapakan, tanggalin na muna natin yung screw para ma-expose natin yung pinaka-cover ng ating battery. At sa pagkakatanggal yan mga padreng, may makikita tayong DLC, yung kulay red na yan. Hugutin lang natin yan mga padreng at gagamit tayo ng paper clip para ma-reset natin yung ating ECU. Mag-jumper tayo gamit yung ating paper clip, ilagay natin sa brown tsaka sa green na may black. So ganito lang yan. So ayan, sana nakakasunod kayo mga boss. Pag nalagay na natin sa brown tsaka sa green na may black, pihitin natin ng pakanan itong ating air screw. Isagad natin yan. Pagkasagad yan, pihitin natin ng pakaliwa 2 1/4 na pihit. At itong screw na to mga boss, makikita natin sa mismong throttle body. Pagdating sa compartment, may butas doon kung saan pwede natin isuot yung screw.
doon natin makikita yan. I-full rev natin yung ating silinyador, wag natin bibitawan, sabay natin susian. So kapag kasusiin yan mga boss, magbi-blink yan ng mabilis sa loob ng 5 segundo. So yan, tsaka natin pwede nang bitawan yung ating silinyador. Pagkabitaw, bumilang lang tayo ng 3 seconds at pwede na po natin patayin yung ating susian. So ganun lang mga boss. At pwede na natin hugutin yung clip at ibalik na natin yung DLC. At okay na yan mga padreng. So yun mga padreng, sana nagustuhan nyo po yung ating tutorial. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe, pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.